Okay guys, pansinin nyo dito no, sa ating pangatlong video, Bliska Daliko. Okay, Bliska. Okay, pag-pronounce nyo ng Bliska, para siyang S lang po. Bliska, hindi Bliska. Bliska Daliko. Okay, I-A-A-I-O. Okay, ngayon, nasa neuter gender tayo, Ribiatas, Rainy Rod. Okay, wala na akong maisip na ibang icon eh. So, pambalaki, ika nga. So, okay. Eta, to. Pakinggan nyo maigi ha. E-A, o. Eta, to. Okay. Eta, zdanie stare. Eta, zdanie stare. Eta, zdanie stare. Ang gusaling ito ay luma. Okay. Este edificio es muy... ano ba yung matanda? Viejo. Anyway, nilagyan ko ng Spanish. Ang gusaling ito ay luma na, kumbaga sa ano. Or, mas maganda gamitin yung luma kaysa matanda na. Это здание старое. Это здание старое. Это здание старое. This edifice is old. This building is old. So, ganito ang ano na. Itinuturo mo siya na malapit sa iyo. Halos ayan lang. O nakatayo ka sa kanya. Это здание старое. You stand by the building, right in very front. Okay? Это здание старое. Это здание старое. Okay? Pansinin niyo ang vowel reduction, yung ating phonetic system. Это здание старое. Okay? Yung sumunod naman, то здание старое. То здание старое. To zdanie stare. Itinuturo mo yung gusali malayo mula sa kinatatayuan mo pero natatanaw mo. Okay? Ang distance niya siguro may mga 20 meters o pwedeng 50 meters away para makita mo yung kabuuan ng buong gusali so that you will be able to view the whole building, the entire building. Okay? So that building is old. Yung isa naman, this building is old. Okay? To zdanie stare. So, Ribiata, masanay kayo na mag-pronounce ng parang tuloy-tuloy lang. Okay? As if it is continuous one word. Okay? To zdanie stare. Okay? Yun ang isa sa sekreto ng pag-excel ninyo sa phonetics ng wikang Ruso. To zdanie stare. To zdanie stare. To zdanie stare. Okay? Alam nyo, Ribiata, ang pagkakaiba ng nagtuturo sa inyo ng wikang Ruso na kalahi ninyo na kagaya ko, okay? Pilipino ako, native speaker. Although I admit, hindi ako Russian native speaker, pero based on the experience and my passion, okay, talagang ginagagad ko, nilulunggati, ika nga, yung punto ng wikang Ruso nung ako'y nasa Russia. Kung maaari nga sana, gusto kong makagawa ng mga soul. Actually, nagtry ako magsulat ng tula. Okay? Siguro ako lang yung Pilipinong nag-aral sa USSR na talagang very passionate sa wikang Ruso. Although fine arts ang inaral ko sa Stroganov, napamahal ako, napaibig ako ng wikang Ruso. Yung kanilang kultura, yung kanilang salita. Ewan ko siguro magpahanggang ngayon man, sa dami namin, mahigit kami 330 na, I think 338 na naging scholar ng 1980s. Okay, bukod pa doon yung mga nauna pa, pero kaunti lang yung mga 1920s, 1930s nung panahon ni Lenin. Pa isa-isa lang, padala-dalawa. Pero nung 1980s, talagang sagaran, 60 hanggang 70 yung islat ng Filipino students. So, iba-iba ng way kung paano sila pinapadala sa USSR. So, isa ako sa Pilipinong talagang naging passionate sa wikang Ruso. Hindi ko inalintana kung ano man yung mapakahilig ko sa wika eh. Yun lang po yung aking masasabi. So, hindi naman siguro dahil parang pinanganak bang polyglot. Pero hindi naman sa ganun. Nagtrabaho ako sa Malaysia. Nag-aral din ako ng bahasa Melayu. Okay, nag-work ako sa Dubai. Puro conversation na lang. Nakakapagsalita akong Arabiya. Tapos Urdu, Pushtun, Hindi. Napalapit ako sa pag-aaral ng iba-ibang wika. Para bang napakasarap niyang aralin. Okay, yun lang ang aking masasabi, guys. So, my conviction is for you to get motivated na ma-inlove kayo sa Russian language. Hindi para sa akin yun, para sa inyo yun. As a future frontliner ng ating foreign service, Ribiata, okay, yun lang ang gusto kong legacy na iwanan sa inyo na mahalin nyo yung wikang inaaral ninyo, yakapin nyo ang kultura, okay?
kasi hodang nanonood kayo ng James Bond na karamihan naman ay walang katotohanan na puro paninira o pwede kong sabihin na downside ng Russia lagi ang tinitingnan, yun po ay black propaganda. Okay? Sinasabi ko sa inyo bilang inyong instructor sa wikang Ruso. Okay? Mahalin nyo ang wikang Ruso dahil inaaral nyo ito. Okay? Okay, dumako tayo sa plural. Okay? Tapos tayo sa neuter, guys? Eti-tie. Eti-tie. Ang mga ito o ang mga iyon, okay, in Tagalog, tingnan nyo, kaya nilagyan ko yung silhouette dito ng mga people, okay? Yung graphic silhouette. Etistali karichnivie. Etistali karichnivie. Etistali karichnivie. Ang mga lamesang ito ay kulay kape. These tables are brown. Okay, sa English, these tables are brown. Etistali karichnivie. Karichnivie, adjective, okay? Ang kulay ay adjective. Etistali, karichnivie. Subject, etistali, predicate, karichnivie. So, ganun ang basic construction ng ating pangungusap sa wikang Ruso. Etistali, karichnivie. Itinuturo mo, halos andun ka sa lamesa, itinuturo mo, malapit ka. So, bliss ka na kodish siya. Malapit ka sa kanya. Etistali, karichnivie. Etistali, karichnivie. Okay, ito naman. Tiestali, karichnivie. Tiestali, karichnivie. Malayo sa iyo ang lamesa mula sa kinatatayuan mo. Tiestali, karichnivie. Tiestali, karichnivie. So, paulit-ulit lang, ребята. Повторяйте, пожалуйста, произносите, пожалуйста, paulit-ulit lang i-pronounce ng i-pronounce, okay? Gusto ko yung maano yung dila ninyo, okay? Yung mapilipit, okay? Yung palit, kung saan isinasalat, kung saan iniiwas. Tiestali karichnivie. Tiestali karichnivie. Alam nyo guys, how I wish na dumating yung time na kaya nyong tulain yung mga tula ni Lermontov, okay? Ni Gogol, ni Pushkin, ni Lev Tolstoy, okay? Mabasa nyo yung mga nobela ni Boris Pasternak, okay? Master and Margarita ni Bulgakov, yung mga ganon. Okay? Yung mga ganong moment, guys. Gusto ko dumating kayo sa puntong yon na mahalin nyo at yakapin nyo ang wikang Ruso. Okay, guys? So, tuloy-tuloy tayo.